daw po mga kongresista sa Batangas, kumampi daw po mga kababayan kay E.S. Ralph Recto, laban daw po kay Leandro Libiste. At dito mga kababayan, ito tuturuan natin yung peanut gallery mga kababayan ng totoong pag-expose. Kasi meron tayong nakita dito na sinasabi, di ba sinasabi ni Leandro Libiste, yung iba daw po mga kasamahan niya kongresista, talamak daw po mamili ng boto. Ngayon, titingnan natin kung sino ba ang namimili ng boto, mga kababayan, at kung sino ba ang gumagamit ng mga ayuda para bumango yung pangalan. So ngayon ito, pakinggan muna natin ito, nakita nating balitang ito. Nakahanap ng kakampi si Executive Secretary Ralph Recto sa Kamara. Bukod sa kanyang anak, dinipensahan din siya ng mga kababayang kongresista laban sa mga aligasyon ni Congressman Leandro Libiste. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Isa laban sa lahat. Ganito na ang takbo ng tila teleserye sa pagitan ng Libiste at Recto dahil hindi na Tapos daplis pa masapak ni Gomez. Daplis pa masapak ni Gomez mga kababayan, itong si Libiste. lang pamilya Recto ang katapat ni Representative Leandro Libiste. Ngayong araw, naghain ng resolusyon sa Kamara ang lahat ng kasamahang kongresista ni Libiste sa Batangas. Nako! Ito ay para kundinahin ang naging privilege speech ni Libiste noong Martes sa Kamara, kung saan binato niya ng maanghang na aligasyon sa Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Ang mga pumirma sa resolusyon ay sina Batangas Representative Brian Recto ng 6th District, Representative Amado Carlos Bolilla IV ng 4th District, Congressman King George Colliantes ng 3rd District. O kasama din si Congressman Beverly Di Macuha mga kababayan. Nako! Congresswoman Beverly Rose Di Macuha ng 5th District at Representative Jervy Luistro ng 2nd District. Ayon sa 5 mambabatas, walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga bintang ni Libiste. Sinisira rin daw ni Libiste ang matagal ng record ng mga Recto sa kanilang paglilingkod. Tsaka mga kababayan, tingnan nyo na lang yung nangyari kay Richard Gomez. Diba pagkatapos daw biruin ni Leandro Libiste na magkano ba ang bilihan ng boto doon sa lugar nyo? Diba talamak din yung bilihan ng boto ron? Ano daw mga kababayan, ang galaite, nagalit daw itong si Richard Gomez. And then mas piniling lumayo na lamang dito po kay Leandro Libiste. Pero ito daw pong si Leandro Libiste ang palapit-lapit pa kay Richard Gomez mga kababayan. At nagsasabi pa daw ng joke sabay tawa. Diba, saan ka nagkatala, mag-aakusa ka tapos sasabihan mo ng joke, sabay tatawa ka ng malakas. Kahit sino talaga mga kababayan, masasapak siya. Kung sa akin nga, baka sinapak ko pa talaga. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit yung mga kongresista dito po sa Batangas ay nanggagalaite dito po kay Leandro Libiste. Kasi siya po yung bukod tangi talaga mga kababayan na may ambisyon na gumagawa ng maruming paraan para sirain yung mga posibleng makakatunggali niya sa politika sa hinaharap. Umabot na ng dekada-dekada, kaya ang panawagan nila sa Kamara, kundinahin ang mga aksyon ni Libiste. Wala pang sagot si Libiste sa lahat ng mga aligasyon sa kanya, pero gusto niyang masagot kung gumastos ba si Congressman Garjola sa kampanya ni Ate V dahil hindi naman raw ito itinanggi sa resolusyon. Maliban dito, may reklamo ring kinaharap si Libiste sa Department of Justice. Ito matapos magsampa ng reklamo ang Department of Energy laban sa mga opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation, ang kumpanyang naiuugnay rin kay Libiste. Dahil umano ito sa hindi nila pagsusupply ng kuryente sa mga liblib na lugar kahit pa 7 taon na matapos silang mabigyan ng prangkisa. Kita nyo kung gaano katindi yung pinagdadaanan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kung tutuusin, hindi naman talaga tayo tatamasa ng mahal na kuryente. Kung maayos lang talaga mga kababayan, ito pong iginawad ng gobyerno ni Duterte dito po kay Leandro Libiste na pamahalaan, yung solar panel at yung pagdidistribute ng kuryente mga kababayan galing doon sa mga solar nito pong si Leandro Libiste. Ang problema, palpak mga kababayan, yung negosyo ni Libiste, kaya siya may kinakaharap na kaso ngayon at may kinakaharap na napakalaking utang. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, walang records na nag-apply ang SPSB ng permit, lisensya at regulatory approval para magampanan ang kanilang obligasyon. Ayon kay Libiste, sa media pa lang niya nakita ang mga reklamo at para sa kanya, mahina ito. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
Di nagustuhan ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang privileged speech ni Congressman Leandro Leviste. Bagaman maganda raw ang pagkontra sa korupsyon, dapat gawin pa rin ito ng may respeto sa House rules. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, paalala ni Defensor na di dapat magparatang ng walang matibay na batayan. Diba? Yan talaga yon mga kababayan. Dapat kung magbibigay ka ng paratang mga kababayan, dapat may matibay kang basihan o may ebidensya ka man lang. Ako nga mga kababayan, pag sinabi ko ngayon na bakit si Leandro Leviste namimigay ng pera, ano po ba yun? Suhol ba? O namimili ka ng boto? Pwede kong itanong yan Bakit mga kababayan? Kasi may resibo ako. Ano yung resibo ko? Eto, tingnan nyo. Tanggalin muna natin yan. Ito, tingnan nyo to mga kababayan. Sabi dito, sa post ni Gel Review TV, teka, vote buying ba ito? During election ba ito? Bakit nakapila? Namimigay ng pera? Patanong yan mga kababayan ito, tayo nagtatanong lang din. Bakit namimigay ng pera etong si Leandro Leviste? Ito po ba ay vote buying o namimigay po kayo ng ayuda o suhol po yan? Ano po kaya sa tatlo? Ito mga kababayan, play ko muna. Tingnan nyo yan Yan Hindi edited yan. Talagang video yan mga kababayan mismo na namimigay siya ng pera. Ayan. Di ba mga kababayan? Yan, literal talaga. Na namimigay talaga ng pera. Ngayon, nagtatanong tayo, ano ba yan? Ayuda ba yan? Vote buying ba yan? O suhol yan sa mga kababayang Pilipino po natin? Kasi mga kababayan, kung vote buying yan, abay malala. Kung namimigay naman siya ng ayuda, mga kababayan, di ba galit sila sa ayuda? O bakit ginagamit nila para sa pamumulitika? O kung suhol naman yan, masama din yan. Diba bakit niya sinusuhulan yung mga kababayang Pilipino po natin? Diba mga kababayan? Anyway, ituloy pa natin dito. Kasi mali talaga yung pamamaraan na ginawa po ni Leandro Leviste, kaya marami nagagalit sa kanya na mga kongresista. Talagang ito yung bata pa lang trapo na. Ika nga. Let's go back to the political disruptors. Ang magsalita laban sa korupsyon, magsalita laban sa vote buying, maganda yon. And dapat hindi pinipigilan yon. But if you do that inside plenary, in session, na wala ka man lang observance of any code of conduct, that's totally unparliamentary. You Tama. can speak whatever you want to say outside Congress. Right. Pero like what happened to Leandro, Buti nga hindi nagsampa ng ethics complaint sa kanya si Congressman JJ Suarez kasi 'di ba pinersonal niya. Sinabi niya nung piko na siya kay Congressman JJ Suarez, sabi niya, di ba nanalo ka naman ng walang kalaban do sa lugar nyo? Di ba nanalo ka naman ng walang kalaban doon? Pinersonal niya mga kababayan kasi nga pikon siya. Pikon siya dahil mismong nalabas sa mga bibig niya yung mga pinagsasasabi niya na kung saan nagbigay siya ng 6 billion, na kung saan mga kababayan nagbibigay daw siya ng mga tulong, ganito, etc. Kung tutusin mga kababayan, yun maliwanag pa nga na kung yung 6 billion na yun ay ginamit niya para po sa kanyang politika mga kababayan, saan niya dinala yun? Yun ang tanong dyan. pabor ako sa kanya, magsalita ka laban sa korupsyon, basta totoo yung sinasabi mo. But to accuse randomly everyone in session that they are involved in That's vote not random buying, anymore. Everyone is involved in That's not right. No? Hindi unparliamentary yun at dapat di natin gawin yun. Manatiling nakatutok Kaya nga, wait lang mga kababayan namin, natawag lang, sagutin ko lang. Ay hindi, mamaya na. sa Bilyonaryo News. Yan o, isang patunay mga kababayan na kung titingnan po talaga natin itong mga kasamahan ni Sara Duterte, itong mga kaalyado ni Sara Duterte parang nawawala sa hulog kahit mga matatalino. Di po ba ako naniniwala ko, hindi naman bobo tong mga to mga kababayan, matatalino to. Talagang ano lang, talagang nag-aanu-anuhan lang, nag-aabnu-abnuan lang ba? Para lang suportahan na itong si Sara Duterte. Kasi pag naging DD shit ka talaga mga kababayan, nakakawala ng utak yan. Maniwala kayo.
Yan yung sintomas pag didisit ka, nawawala ka sa tamang pag-iisip mo. At nawawala ka sa katinuan mo. Biruin mo, napakatalino mo pero pipilitin mo maging abnu ka para lang para lang ipilit yung gusto mo kahit alam mong mali. Wala kang ebidensya, pipilit mo pa rin. 'Di ba mga kababayan? So parang ganito lang din 'yan. Katulad ni Bato de la Rosa, kung matatandaan nyo, 'di ba nagsulong ng batas or ng panukalang batas or naghain ng panukalang batas. Ito pong si Senator Bato de la Rosa at dito nga mga kababayan, yung batas na 'yon pabor lang din sa kanya. Pabor lang din sa kanya, para lang din sa kanya yung kanyang panukalang batas. Ito, pakinggan nyo mabuti Sa gitna ng kanyang patuloy na pagliban sa Senado, naghain ng 2 panukalang batas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kabilang dito ang isang bil na layong parusahan ang anumang panghihimasok ng mga dayuhan sa bansa. Ayon sa Senate records, May 4 nang pirmahan ni Senator De La Rosa ang 2 panukalang batas. Sa Bills and Index section, kasabay ng muling pagbubukas ng sesyon matapos ang isang buwang recess. Ang unang panukala ay ang Senate Bill 2080 o ang Counter Foreign Interference Act. Layunin nitong bigyang definisyon at patawan ng parusa ang mga dayuhang nakikialam sa mga usapin ng bansa. Target din itong bumuo ng isang council na tututok sa proteksyon ng ating ekonomiya, politika at seguridad laban sa impluwensya ng ibang bansa. Inihain din ang Senate Bill 2079 o ang di ba puro pabor sa kanya yan mga kababayan? Kasi siya yung anytime pwedeng ipa-Shopee papuntang dahig Di ba? Kaya nga pabor na pabor sa kanya yan. National Police Clearance System o NPCS Act. Layo nitong palakasin ang operasyon ng NPCS para sa mas maayos na centralized records ng mga krimen, warrants of arrest at impormasyon ng mga pugante o arestadong individual. Ipinadala ang mga dokumento sa pamamagitan ng kanyang legislative staff at formal na binasa sa plenaryo nitong Miyerkules, May 6. Magugunitang tumigil si Senator De La Rosa sa pagpasok o pagpapakita ng personal sa Senado mula noong November 2025 matapos sabihin ni Ombudsman Crispin Rebulla na naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya kaugnay ng war on drugs noong panahon ng administrasyon. Alam nyo, kahit maghain ng ganyan na panukalang batas, etong si Senator Bato de la Rosa, pagka time mong maaresto ka talaga. 'Di ba? Pagka naka-time na maaresto ka talaga. Maniwala ka sa akin mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Etong si Senator Bato de la Rosa, di nito matatakasan. Yung pananagutan niya, ganon din si Bongo. Hindi nila matatakasan yung pananagutan niya kasi once na magtuloy-tuloy yung hearing ni dating Pangulong Duterte, yung trial ni Digong do sa dahig, automatic kakailanganin yung mga co-perpetrators niya. At kasama dyan si Bato de la Rosa at ito pong si Bongo, mga kababayan, at yung iba pa na mga kasabwat nitong si dating Pangulong Duterte. Kaya malabo silang maabsuelto mga kababayan sa mga pananagutan nila. Kasi biruin nyo sinusubukan ni Senator Bato de la Rosa na gamitin yung mga panukalang batas niya at gamitin yung Senado para po sa kanyang pangsariling interes. Duterte dahil sa kanyang matagal na pagkawala. Nahaharap na ang senador sa isang ethics complaint na hanggang ngayon ay hindi pa nare-resolba ng komite. Dahil kasalukuyan pa ring inaantay ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang tugon o pananaw ni Senator Bato sa planong amyendahan ang no work no pay policy ng Senado. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Ayan Diba mga kababayan, biruin mo gumawa ng panukalang batas pero pabor sa kanya. Saan ka nagkatalang ganyan? Gagamitin pa yung Senado para iligtas yung kanyang sarili. Alam mo, Senator Bato de la Rosa, total naman wala pa namang talagang sapat na batayan kung may warrant of arrest ka na or wala pa. Bakit hindi ka na lang pumasok at magtrabaho ka? Para magkaroon ka naman ng silbi. Diba? Para mapakinabangan ka naman ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi unfair naman yan sa ating mahal na presidente na sinasabihan ng kaalyado mong si Sara Duterte na hindi nagtatrabaho. Kita nyo naman ang ginagawang trabaho ng ating mahal na presidente. Ang dapat sinasabihan ng kaalyado niyang si Sara Duterte na dapat magtrabaho ay etong si Bato. Kasi biruin nyo mga kababayan, saan ka nagkatala, di ka pumapasok, di ka nagtatrabaho, pero diretso sahod mo.
ang sarap ng buhay mo. Dapat Senator Bato, magsimula ka ng magtrabaho. Pumasok ka na sa trabaho mo. Gampanan mo na yung pagiging senador mo. Biruin mo, naghain ka ng panukalang batas, pero para sa sarili mo, ang tagal mong absent, pero para sa sarili mo pa rin yung iniisip mo. Di ba mga kababayan? Samantalang kung titingnan po natin, ang daming pwede niyang ihaing batas na mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero mas inuna niya pang maghain ng panukalang batas na siya mismo ang unang makikinabang at yung kaalyado niya na si Bongo. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, dapat magtrabaho na po ito. Kasi dapat nahihiya po ito sa ating mahal na presidente. Bakit po natin nasabi? Di ba kung titingnan nyo mga kababayan, lagi ko naman sinasabi, paano kaya kung si Sara Duterte halimbawa ang nasa sitwasyon na katulad nitong kay PBBM? Wait lang ha, basahin muna natin itong yan. Kasi nakakita ko kanina ng post, ipinost ko dito sa natin. Dito sa Facebook natin. Sabi dito mga kababayan, eto raw. PBBM na magitan sa isyu ng Thailand at Cambodia. Itinulak ang diplomasya. Iniulat na namagitan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., PBBM, sa umiiral na tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia, kung saan hinikayat ang dalawang bansa na piliin ang mapayapang resolusyon sa halip na lumala ang alitan. Ayon sa mga ulat, isinusulong ng Pangulo ang pagbabalik sa diplomatikong pag-uusap bilang pangunahing hakbang upang maibsan ang tensyon at maiwasan ang karagdagang hidwaan. Sabi pa dito, bilang bahagi ng regional na kooperasyon sa ASEAN, binigyang diin ang kahalagahan ng dialogo, pag-unawa at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansa upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Patuloy na isinusulong ng administrasyon ng diplomasya at mapayapang paraan ng pagresolba sa mga sigalot, kasabay ng panawagan sa lahat ng panig na iwasan ang karahasan at bigyan ng prioridad ang mga pag-uusap mga kababayan or ang pag-uusap. So ngayon halimbawa mga kababayan, paano kung si Sara Duterte yung naandi dito sa pagitan ng Thailand at saka po ng Cambodia? And then yung dalawa, may mga kanya-kanyang suwestyon patungkol po dun sa pinag-aagawan nila na teritoryo mga kababayan. Ano kaya ang sasabihin ni Sara Duterte dyan? Baka nakanganga. Ito pong si Sara kasi hindi niya alam kung anong sasabihin niya dito po sa dalawang bansa. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, dapat mahiya sila sa presidente. Etong si Batot, etong si Sara, bakit? Kasi kita nyo naman, ang ating mahal na presidente nagtatrabaho sa kabila ng mga batikos na ibinabato sa kanya nung mga taong hindi nagtatrabaho. Diba? Biruin nyo ang nagawa ni PBBM. Namagitan siya dito po sa tensyon mga kababayan ng Thailand at Cambodia dahil po siguro sa mga teritoryo nila na hindi nila napapagkasunduan. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan nyo speaking of pagtatrabaho ng ating mahal na presidente, ito yung isa sa nakita po natin. Kung ang pag-uusapan po natin ay usaping pangkalusugan, usaping gamot mga kababayan at check-up, talagang ayon po dito sa bagong sa balita galing po sa bagong Pilipinas, gamot at check-up hindi na kailangang malayo dahil mismong inilalapit na po ng ating mahal na presidente sa mga kababayang Pilipino po natin. Sabi dito, dapat ang serbisyo lumapit sa tao. Ito ang direksyong itinutulak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng bagong Pilipinas. Libreng serbisyo, mas ginhawang healthcare. Tuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, unang yakap clinic sa mall, bukas na sa Central Luzon. Mas maraming residente ang maaari ng makinabang sa serbisyong pangkalusugan ng hindi na po lumalayo. Pre-consultation at laboratory services mga kababayan o service. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, maraming pamilya ang hirap sa access sa healthcare. Hindi lahat ay agad na nakakapunta sa ospital dahil po sa gastos, oras ng biyahe, matagal na proseso. Pero dahil sa Marcos administration, mga kababayan, ginawa na po nilang mall bases yung clinics. Mas practical para sa mamamayang Pilipino. Isa itong hakbang para gawing mas modern at people-centered ang serbisyo ng gobyerno. Dahil nga naman mga kababayan, kapag kaganyan, mas accessible ang serbisyo, mas convenient para po sa mga pamilya at mas mabilis na makakapagtingin. Ano po itong ating mga clinic sa mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin.
Ayan, sabi pa nga dito mga kababayan, sa bagong Pilipinas, kalusugan para sa lahat. Sa mabilis na pagpapatupad ng mga programa tulad ng Yakap Clinic, mas maraming Pilipino ang nabibigyan ng pagkakataong maalagaan ang kanilang kalusugan. So yan yung mga ginagawang hakbang ng ating pamahalaan para mabigyan kahit papaano ng magandang buhay yung mga kababayang Pilipino po natin at masiguro na ligtas sila at yung kanilang at nasa maayos silang karamdaman, mga kababayan. Ano po, so ngayon ang isa pa po dyan, hindi lamang po yung mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Luzon, mga kababayan, ang tinutukan ng pamahalaan ni PBBM. Maging yung mga farmers po sa Northern Samar, tinutukan din ni PBBM dahil meron daw pong ibinigay na tulong, mga kababayan, ng ating pamahalaan. So sabi po dito, Northern Samar farmers may natanggap ng tulong. Sabi pa dito, sa direktiba ni Ferdinand Marcos Jr., tuloy-tuloy ang suporta para maprotektahan ang kabuhayang produksyon at food security ng mga magsasakang Pilipino. Sabi pa dito, mga kababayan, tuloy pa natin. Diretsong tulong para sa mga magsasaka ng Northern Samar. Kasabay ng Fuel Assistance Program, mas pinalakas pa ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. ang suporta sa sektor ng agrikultura. Thank you daw po sa ating mahal na presidente dahil po sa ginawang tulong na ito ayon po sa mga taga Northern Samar. Sabi pa dito, may karamay ang mga farmers ng Northern Samar. Sabi, tuloy pa natin. FFP assistant ipinamahagi sa mahigit 2,000 na RSBSA, Registered Farmers sa probinsya. Patuloy ang pagkilos ng pamahalaan upang matiyak na may suporta ang mga farmers at fisher folk sa gitna ng fuel crisis at mataas na gastusin sa ating bansa, mga kababayan. So hindi napapabayaan ng ating mahal na presidente yung mga kababayan po nating farmers. Ano po, lalo na dyan po sa Northern Samar kasi nga nakaabot na po dyan ang tulong ng ating pamahalaan. Sabi pa dito, tuloy ang ayuda, tuloy ang ani. Financial assistance roll out para sa mga farmers ng Katarman, Bobon at Mandragon, mga kababayan. So dyan po sa Northern Samar. Sabi pa dito, sa ilalim ng programang PAFFP, mas pinapalakas ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. ang suporta para po sa agrikultura at kabuhayan ng mga Pilipino nating magsasaka. So tuloy pa natin. Sabi pa dito, pinaabot na ang tulong sa mahigit 2,000 farmers sa Northern Samar nakatanggap ng financial assistance, mga magsasaka mula sa Katarman, Bobon at Mondragon, tuloy-tuloy ang suporta para po sa kabuhayan at produksyon sa ilalim ng FFP at direktiba ni Ferdinand Marcos Jr. Patuloy ang ayuda para maprotektahan ang kabuhayan, ani at food security ng mga pamilyang Pilipino. So yun yung mga ginagawang hakbang ng ating pamahalaan na talagang napapakinabangan at malaking tulong sa mga kababayan po nating magsasaka. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi po nagtatrabaho ang ating mahal na presidente, kalokohan yan. Kasi kita nyo naman kung ano po yung ginagawa ni PBBM. Mismo, mga kababayan po natin magsasaka ang saksi sa ginagawa po ng ating mahal na presidente na pagtulong sa mga kababayan po nating magsasaka. Unlike po kay Sara Duterte na walang inatupag, kung hindi mga ibang bansa, mag-travel abroad at abusuhin ang paggastos ng pamahalaan at ng mamamayang Pilipino sa mga security kasakasama niya at mga staff na kasakasama niya, mga kababayan, dahil hindi po libre yung pag-alabas bansa ni Sara Duterte. Yan po ay ginagastosan ng mamamayang Pilipino ng milyon-milyon. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga balita po na ito, mga kababayan, na tinalakay po natin. Ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dito sa mga topic po na ito na hinimay po natin, mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa mga topic na ito na pinag-usapan po natin.